Alam mo ba kung gaano kabigat ang kasalanang kayang sirain ang pagkakaibigan? Iyan ang nangyari matapos ang pagtataksil ni Abiro ay saburo sa sarili niyang mga kasama, isang pagtataksil na nauwi sa matinding salpukan ng magkaibigan. Pero hindi lang ito kwento ng pagkanulo. Lalabas rin ang taong may tato ng Ashura, at ang pumatay sa kuya ni Abiro ay kasamahan pa pala niya sa Mibo Rushigumi. Sa gitna ng tensyon, may masasaksak sa tiyan, kritikal ang tama. Ang tanong, sino ang magiging biktima? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Shinsengumi Requiem Kabanata 23. Ang totoong pagkakakilanlan ng kalaban. Sa pagpapatuloy ng kabanata, sumiklab ang matinding labanan kina Abiro Aizaburo at Hajime Saito. Sa tindi ng kanilang bakbakan, nagtakbuhan ang mga kumakain sa bahay-kainan at agad na humingi ng tulong sa mga opisyales. Tila walang patid ang salpukan ng kanilang mga katana, parehong determinado, parehong ayaw umatras. Mabilis na sumugod si Abiro, ngunit tila walang epekto kay Saito. Kalmado lamang ito habang inaantabayanan ang paparating na atake ni Abiro. Makikita sa mukha ni Abiro ang pag-aalinlangan sa bawat kilos, ngunit patuloy pa rin siyang lumalaban, tila pinipilit ang sarili. Gayunman, para kay Saito, hindi pa iyon sapat. Para bang hinihintay niya ang tunay na kakayahan ni Abiro na lumitaw. Sa sumunod na eksena, umiwas pa atras si Saito habang walang patid sa pag-atake si Abiro. Gayunpaman, ilang ulit lamang na nasalubong ng matinding depensa ni Saito ang bawat hampas ng kanyang katana. Kahit gaano katatag ang loob ni Abiro, tila nasusukat ni Saito ang bawat galaw niya, na para bang alam na niya ang susunod na mangyayari. Bigla na lang, isang mabilis na sipa ang tumama sa tiyan ni Abiro. Ramdam niya ang matinding sakit, ngunit pinilit niyang huwag magpatalo. Samantala, para kay Saito, may isang lihim na tila nag-uugnay kina Abiro at Kusaka, isang bagay na mukhang alam na rin ni Abiro. Para kay Abiro, walang araw na lumipas na hindi niya naaalala ang nangyari noong gabing iyon. Paulit-ulit itong bumabalik sa kanyang mga panaginip, isang malaking panghihinayang na hindi niya matakasan. Habang inilahad ni Aizaburo ang kanyang salaysay, tahimik lamang si Saito, nakikinig ng buong ingat. Mariin niyang naalala ang gabing iyon, ang bigat ng kanyang mga paa habang tumatakbo palayo, ang kirot sa dibdib na tila humihiwalay ang kaluluwa sa katawan. Kahit anong pilit niyang takasan ang mapait na alaala, paulit-ulit pa ring bumabalik ang tanong sa kanyang isipan, dapat ba siyang bumalik? Dapat ba niyang tulungan ang kapatid hanggang sa huling hininga? Ngunit noong gabing iyon, parang may sariling buhay ang kanyang mga paa, tumakbo siya ng tumakbo, walang direksyon, walang hanggan. Ngayon, habang nakatingin kay Saito, muling sumilay sa kanyang alaala ang mga pangungutya ng dati niyang mga kasama sa dojo. Masasakit na salita ang binitiwan nila laban sa kanya, at ang pinakamasakit, bakit ikaw ang nakaligtas? Dapat ikaw na lang ang namatay. Biglang sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Muling inihanda ang sarili para sa susunod na pag-atake. Hawak ang dalawang katana, ang isa ay pinutol niya ang dulo, walang pag-aalinlangang sumugod siya kay Saito. Nais na sana niyang umalis upang makipagkita kay Kusaka sa isang tagong lugar, ngunit hindi siya makakaalis hanggat hindi natatapos ang laban nila ni Saito. Bagamat gigil na gigil, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi tapusin muna ang laban. Sa kabilang banda, nanatiling tahimik si Saito habang pinagmamasdan si Abiro. Alam niyang may mas malalim na dahilan sa likod ng galit ni Abiro, isang bagay na maaaring konektado sa kanyang pagtataksil. Tahimik man, mababasa sa mga mata ni Saito ang alinlangan at pangamba. Ayaw niyang makitang mamatay ang kanyang kaibigan. Nahihirapan siyang tanggapin ang paghihirap ni Abiro, ngunit may matigas na determinasyon sa kanyang titig, isang pahiwatig na handa siyang tapusin ang lahat kung kinakailangan. Subalit, hindi niya maatim na may ibang tao ang tatapos sa buhay ng kanyang kaibigan. Kaya't para kay Saito, mas mabuting siya na mismo ang gumawa nito, ngayon, habang may pagkakataon pa. Biglang umatake si Abiro ng buong bilis, ngunit madali itong naiwasan ni Saito. Sa gitna ng kanilang laban, napansin ni Abiro kung gaano kahanda si Saito sa posibilidad ng pagpatay sa kanya. Ngunit sa isang iglap, napatitig si Abiro sa malayo, isang lalaking nakasakay sa kabayo ang mabilis na papalapit sa kanilang direksyon. Ang lalaking nakasakay ay puno ng galit, hindi maunawaan kung bakit ang dalawa, sina Abiro at Saito, ay nagpapatayan malapit sa daanan sa tapat ng isang bahay-kainan. Bago pa man tuluyang makalapit si Saito, agad na kumilos si Abiro. Ipinukol niya ang kanyang putol na katana sa direksyon ni Saito, ngunit hindi pala si Saito ang kanyang tunay na target.
Ang kabayo ng lalaking paparating pala ang kanyang pinatamaan. Sa sakit na naramdaman ng hayop, bigla itong naging agresibo. Nawala ng balanse ang lalaki at nahulog mula sa kanyang sinasakyan, habang ang kabayo ay tumakbong palayo, natataranta. Tila ba ito ang inaasahan ni Abiro? Sa mismong pagdaan ng kabayo sa kanilang harapan, mabilis na tumalon si Abiro at agad na sumakay dito, saka tumakas papalayo. Nagulat si Saito sa biglaang pagtakas ng kaibigan. Tinawag niya ito, ngunit wala na siyang nagawa kundi mapanood itong unti-unting lumalayo. Nang lumingon si Abiro kay Saito, isang tanong ang sumagi sa kanyang isipan, kung talagang gusto siyang patayin ni Saito, bakit siya hinayaang makatakas? Sa huli, tila ba may bahagyang ginhawang dumaan sa kanyang dibdib, kasabay ng isang tahimik na pasasalamat, at paghingi ng tawad sa kanyang kaibigan. Nanatiling nakatanaw si Saito habang pinapanood ang papalayong si Abiro. May bahagyang pag-iling sa kanyang mga mata, isang tanda ng pagkabigo, o marahil ay pagkamangha, sa katigasan ng ulo ng kanyang matalik na kaibigan. Makalipas ang ilang oras, mararating na natin ang bayan. Nakaligtas na si Abiro, at ngayon ay may kasamang isang lalaki. Naitanong niya sa kausap, hindi ba sapat ang lahat ng kanyang ginawa? Hindi ba niya natupad ang pangakong binitawan? Ang lalaking kasama niya ay si Kusaka Gensui. Tahimik ito sa simula, tila may dinadalang mabigat na iniisip. Ngunit kalaunan, isiniwalat nito ang isang mahalagang impormasyon, papapuntahin niya sa banal na lupain ng Gokurakuji sa Kamakura ang taong responsable sa pagkamatay ng kapatid ni Abiro. Mula sa katahimikan, bigla na lamang hinawakan ni Kusaka ang kamay ni Abiro. Nagpasalamat siya sa mga pinagdaanan at sakripisyong tiniis ni Abiro. Ngunit sa halip na kapanatagan, pagkasuklam ang nadama ni Abiro. Mabilis siyang tumayo at naglakad palayo. Wala siyang pakialam kung may sasabihin pa si Kusaka. Ang damdaming bumalot sa kanya ay galit at panlilin lang. Iniwan niya si Kusaka na tila may nais pang ibunyag. Habang papalayong tanaw si Abiro, sumilay sa labi ni Kusaka ang isang malamig at mapanlinlang na ngiti. Sa kanyang isipan, isa lamang itong bahagi ng plano. Hayaan na si Abiro ang magdala ng apoy ng paghihiganti, hanggang sa siya'y makontento. Sa templo ng Gokurakuji sa Kamakura, malakas ang alingaw-ngaw ng kampana. Sa gitna ng katahimikan, tanaw mula sa itaas ang payapang tanawin ng buong paligid. Sa lilim ng haligi, may isang lalaking nakatayo, natatakpan ang ulo ng mahabang tela, tila naghihintay. Hindi nagtagal, paakyat na si Abiro sa templo. Mabigat ang kanyang hakbang, mahigpit ang pagkakapuyom ng kanyang mga kamao, puno ng puot at paninindigan. Ito na ang sandaling kanyang inasam sa mahabang panahon, ang makapaghiganti sa taong pumatay sa kanyang kuya 9 na taon na ang nakararaan. Mula sa itaas, napansin ng lalaking may takip sa ulo ang papalapit na figure. Tila may pagkilala sa mga mata nito. Sa kanyang isipan, ang batang minsang naging saksi sa kanyang madugong gawa ay malaki na ngayon. Pagdating ni Abiro sa itaas, napahinto siya. Sa pag-alis ng tela sa ulo ng lalaki, tumambad ang isang pamilyar na mukha. Ang pagkabigla sa kanyang mga mata ay hindi maitago. Kilala niya ang taong ito, si Nimi Nishiki, isa sa mga kasamahan sa Miburo Shigumi. Hindi niya inaasahan ang presensya nito sa lugar na iyon. Ngunit ang pagkalito ay napalitan ng matinding pagkabigla nang alisin ni Nishiki ang benda sa kanyang braso. Doon, lumitaw ang isang tato, pang-imahe ng Ashura, ang parehong marka ng lalaking pumatay sa kanyang kapatid. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Abiro. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala, ang kirot, ang galit, ang kawalan. Nasa harapan na niya ngayon ang taong naging ugat ng kanyang pagkawasak. Ngunit bago pa siya makagalaw, muling sumagi sa kanyang isipan ang huling tagpo nila ni Kusaka. Simula't simula pa lang, alam na pala nito ang katotohanang si Nishiki ang kanyang hinahanap. Lahat ng nangyari ay tila naging isang bitag, isang larong siya lamang ang naging kauunan. Naalala rin niya ang sinabi noon ni Imi Nishiki, kung sino man sa pagitan ng grupo ni Serizawa at Kondo ang unang makapatay sa may sala, siya ang magiging pinuno ng Miburo Shigumi. Sa sandaling iyon, biglang sumiklab sa isipan ni Abiro ang isang hinala. Doon pala nagsimulang umikot ang lahat, sa mungkahi ni Nishiki na hulihin ang may sala. Iyon ang sandaling sinadyang paghiwa-hiwalayan ang mga grupo upang maisakatuparan ang plano ni Tenoka Shinbei na salakayin sila. Tahimik na lumalim ang tensyon. Sa pag-unawa ni Abiro sa buong katotohanan, unti-unting nabuo sa kanya ang hinalang mula pa lamang ay kasabwat na si Nishiki kina Kusaka at Choso. Hindi na kinailangang sabihin pa, ang titig niya kay Nishiki ay tila matalim na tanong na naglalagablab sa kanyang mga mata.
Bahagyang napaisip si Nishiki, at nang sa wakas ay tumugon, lumitaw ang kanyang tunay na layunin, itinanggi niya ang akusasyon ni Aizaburo, ngunit agad din niyang inamin ang totoo, nais lamang niyang gamitin si Abiro upang mailuklok si Serizawa bilang pinuno. Sa ganitong paraan, siya pa rin ang may tunay na kontrol sa Miburo Shigumi. Sa madaling sabi, mamanipulahin niya si Serizawa upang sa likod ng lahat, siya ang humahawak sa kapangyarihan ng hindi nalalaman ng iba. At doon na bumigat ang lahat. Sa kalooban ni Abiro, unti-unting nagsama-sama ang mga piraso ng palaisipan. Ang paghihiganti niya para sa kanyang kuya Seiichiro, lahat pala iyon ay bahagi ng mas malaking panlilinlang. Lahat ay kagagawa ni Nishiki, at ngayon ay hayagan niyang inamin na kailangan niyang may mamatay na maaaring isisi bilang traitor, at si Abiro ang napili niyang pagbayarin ng kanyang mga kasalanan. At sa paglukso ng takbo ng pangyayari, pasalamat pa raw siya kay Abiro, dahil ang Miburo Shigumi ay magiging sunod-sunuran na sa kagustuhan niya. Nag-init ang dugo ni Abiro. Walang sagot na binigkas, ngunit ang mga mata niya'y nagtatanong, bakit? Dahil ba ito kay Serizawa? Sa halip na sagot, tawa ang naging tugon ni Nishiki, isang halakhak na puno ng pang-aalipusta. Aniya, hindi siya dapat pinapatawa, dahil si Serizawa ay isa lamang papat. Sa likod ng lahat ng kilos at desisyon, siya ang tunay na may hawak ng tali. Mula sa pagkabigla, napanganga si Abiro. Lalong nalito sa tinatakbo ng mga pangyayari. Ngunit si Nishiki ay tila nag-e-enjoy. Ang panlilinlang, ayon sa kanya, ay parang sayaw kung saan ang mga katulad ni na Abiro ay mga mananayaw na hindi alam na ginagabayan niya mula sa umpisa. Ang ligaya raw sa kanyang dibdib ay galing sa panunood sa kanilang lahat habang niloloko niya sila ng harapan. Dugo ang sumiklab sa damdamin ni Abiro. Walang pasubaling na ipahayag ng kanyang katawan ang galit. Sa sandaling sumugod siya, hinarang siya ni Nishiki. Doon na pagtanto ni Nishiki na hindi biro ang lakas ni Abiro ngayon. Patuloy ang pag-atake. Wala nang pakialam si Abiro sa mga alok o salita ni Nishiki. Hindi niya mapapatawad ang pagtataksil ni Nishiki, hinding-hindi. Para sa karangalan ng kanyang nakatatandang kapatid at ng Sheikan, hindi siya papayag na madumisan iyon. Nagsalpukan muli ang kanilang mga katana. Sa gitna ng tensyon, muling tumawa si Nishiki. Paalala pa nito kay Abiro na mag-ingat, baka masira ang katanang pinagpaguren pa niyang nakawin. Isang mahabang titig ang iginawad ni Abiro sa katana. May pamilyar na anyo iyon. Sa panandaliang pagdududa, nawalan siya ng konsentrasyon, at iyon na ang naging pagkakataon ni Nishiki. Nasaksak si Abiro. Habang patuloy na dumadanak ang dugo, hindi mawaglit sa isipan ni Abiro ang isang tanong na paulit-ulit na samasagi sa kanyang isip, totoo nga kaya na ang katana na hawak ng kalaban ay ang mismong sandata na dating pag-aari ng kanyang yumaong kuya. Sa gitna ng tensyon at nag-uumapo na emosyon, kapansin-pansin ang labis na kasiyahan sa mukha ni Nishiki habang tinutokso niya si Abiro, waring kumpirmadong tama ang kanyang hinala. Ang katana nga na ginamit sa laban ay walang iba kundi ang sandatang minsan ang naging bahagi ng buhay ng kanyang kapatid. Unti-unting nilulukob si Abiro ng magkahalong sakit, pagkalito, at galit habang pilit niyang inuunawa ang masalimuot na katotohanang unti-unting lumilitaw sa harap niya. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina. Sa bawat pahina, siya'y nandyan, boses ng kasaysayan, sa kanyang tangan, mga moto, ikaw ang gabay, sa laban ng Diyos at tao, tagumpay ay taglay, kanyang tinig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento.